Magandang araw sa inyong lahat mga ka-breeder. Ako po si Gunner Orcahada ng Breeding Academy. Ngayong araw pag-uusapan po natin yung pinaka-importanting bahagi sa pagpili ng inahin at tandang kapag tayo po ay nagbe-breed. Alam niyo ba mga ka-breeder na ang kalidad ng sisiw ay nagsisimula sa pagpili ng magulang? Hindi ito basta-basta pinagsasama lang, dapat alam natin kung ano yung dapat tignan sa kalusugan, katawan at edad ng ating mga tandang at inahin. Tandaan po natin mga ka-breeder, kapag breeding po yung usapan, kung ano po yung pinasok natin dun sa loob ng ating breeding pin, yun din po yung lalabas ng mga sisiw at yun din po yung magiging manok natin sa hinaharap. Kaya lagi nating tandaan, ang tamang pagseleksyon ay hindi basta-basta. Para sigurado po na malakas at maganda yung sisiw natin sa hinaharap, isishare ko po sa inyo ang mga dapat nating tandaan. Kaya kung gusto nyo malaman, just keep on watching. Okay, unahin natin yung pagsilik ng tandang mga ka-breeder. Paano ba tayo magsilik ng tandang sa pagbibreed? So ganito yan mga ka-breeder, una-unang tingnan natin ay yung kalusugan. Dapat malakas yung pangangatawan, maganda yung hipo, makintab yung balahibo, hindi sasakitin mga ka-breeder kasi pag may sakit yan, mamanahin yan ng kanilang mga sisiw. So punta naman tayo mga ka-breeder sa wastong gulang ng tandang. Ano ba yung sapat na gulang niya para magamit natin sa pagbibreed? Mga ka-breeder, lagi nating tandaan kapag tayo po ay nagsisilik ng tandang na pang-breed, dapat po 9 na buwan pataas. Ang mas maganda po mga ka-breeder, 9 na buwan hanggang 2 taon at kalahati. Diyan po sa stage na yan mga ka-breeder, diyan po nagpo-produce yung ating mga tandang ng malulusog na mga sisiw kasi yan po yung pinaka-prime age nila. At saka dapat po pag gumamit tayo ng tandang kung istag man yan, halimbawa 9 na buwan, dapat po buo na po yung tapang ng ating mga tandang para hindi makaka-epekto sa kanya pagdating ng araw. Tiyakin din po natin mga ka-breeder na yung tandang po natin ay galing po sa magandang pamilya, hindi po siya agresibo at dapat buo din ang loob ng ating mga tandang. So mga ka-breeder, doon naman po tayo sa pagpili ng inahin na ihanda natin sa pag-breed. Ano ba yung dapat na katangian ng inahin na dapat nating piliin? Unang-una mga ka-breeder, dapat po malalim yung dibdib, malapad yung likod, at higit sa lahat, subok na po natin na maganda mangitlog at naglilimlim ang ating mga inahin, lalo na kung wala tayo incubator na ginagamit. Tandaan po natin mga ka-breeder, 70% ng dugo at katangian ng inahin, yun po yung namamana ng mga sisiw natin. Sa madaling salita mga ka-breeder, 30% po nang galing doon sa tandang. So dapat hindi tayo magkamali sa pagpili at pagsilik ng ating mga inahin sa oras ng pagbibreed. So punta naman tayo mga ka-breeder sa wastong gulang ng inahin na gagamitin natin sa pagbibreed. Ang wastong gulang po ng inahin mga ka-breeder, dapat po 9 na buwan pataas. Pagdating po sa tandang, dapat 9 na buwan hanggat 2 taon kalahati. Sa inahin naman po, magkaiba naman po sila. Mula sa 9 na buwan hanggang 4 na taon, dun pa po natin pwede mapakinabangan yung ating inahin. Makakapag-produce pa rin po yan ng magandang sisiw kahit po siya ay 4 na taong gulang na. Subok ko na po yan mga ka-breeder. Kahit ako po dito sa aking manukan, kahit 4 na taon na yung inahin ko, ginagamit ko pa rin mga ka-breeder. At hindi ako nagkakamali dun sa wastong gulang na yun, hanggang 4 na taon ay nagpo-produce pa rin yung aking inahin na magandang sisiw. At para din po mabigyan tayo ng inahin na magandang itlog, dapat rin po malusog yung ating mga inahin, hindi siya sakitin, malakas din yung pangangatawan, maganda rin yung tindig, at higit po sa lahat mga ka-breeder, ang mga inahin natin ay dapat walang depekto sa katawan o wala din silang karamdaman habang binibreed natin sila. At saka iwasan din po natin yung pagbreed ng inahin na sobrang dami na yung bloodline na nasa loob ng kanyang dugo. Magsilik po tayo ng inahin na 2-week cross lang para mas madali nating masundan ang kanilang mga linyada. At higit po sa lahat mga ka-breeder, hindi tayo mawawala dun sa bloodline na gusto natin. Bigyan din po natin sila ng masustansyang pagkain, sapat na protina, vitamins, para po makatiyak tayo na healthy po yung ating mga alaga kapag tayo po ay nagbe-breed.
Nang sa ganun po mga ka-breeder ay makakatiyak tayo na malulusog din yung ating mga sisiw pagdating ng araw. Iwasan din po natin yung magpapalahi ng magkamag-anak. Nang sa ganun po ay lalaki na hindi sakitin, magiging malusog yung ating mga sisiw at higit po sa lahat, hindi po liliit yung ating mga lahi. At yan po yung kabuuan ng ating video ngayong araw na ito. Paki-subscribe na rin po sa akin channel. Ako po si Gunner Orcajada ng Breeding Academy. Paki-subscribe po at i-like at i-share nyo po ito sa inyong mga kaibigan na nag-aalaga rin para makatulong din po itong video ito para sa kanila. Huwag niyo pong kalimutan mga ka-breeder, lagi niyong tandaan, pagdating sa breeding, health is always number one.